Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Naranasan mo na ba yung late ka na sa trabaho tapos ang dami pang aberya sa kalsada? Pag minalas ka naman talaga, parang ako, binangga nung isang araw. Kamusta naman kayo, Team Pula? Tama, saktang ulo yan. Yung late ka na nga sa trabaho tapos ang OA pa ng traffic. Naku! Parang araw-araw na kwento ng buhay natin yung mga motorista. Di ba, Team Puti? Ang problema, tulad ko, dapat hindi tinatakbuhan. Pinag-uusapan po yan ng face-to-face harapan. Wow! Hindi sila gaya ng mga kaibigan mong mabait kapag kaharap ka, pero puro paninira kapag nakatalikod ka. Doon tayo sa totoo at prangka, magbabaw na sila ang ating harapang tagapayo. Kapag may nararamdaman na, wag na matigas ang ulo. Sumunod na lang sa payo ni Dr. Camille Garcia. Sa mabibigat na problema, dasal-dasal na lang talaga minsan ang magagawa. Kasama ni Brother June Banag. Bilang na ang araw ng masasamang tao at mga korap. Yes! Wow! O, di ba? Matakot na kayo. Nandiyan na si Attorney Lorna Capuna. Hindi kanya iiwan sa panahon ng kagipitan. Nandito na ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Abay, talaga namang walang iwanan. Walang iwanan pagdating sa pamilya dito. Tayo ay tutulong at tutulong pa rin. Right, Tuesday? Tama po. Right. Tama po. Okay. Kahit marami tayong mga laban sa buhay, huwag pabayaan ang sarili lang, ha? Kasi pag pinabayaan ang sarili, hindi na tayo makakatulong sa iba. Ayan, bantayan ang kalusugan. Pati na rin ang pisikal na itsura. Ayan, simulan mo na sa iyong buhok na mukhang kailangan na ng gupit. O, di ba? Ay, talaga naman. Eto po, Ate Ano Corinne, kahit pinaggagawa natin dito? mukhang seasoned na po. Oh. Hindi na niya kailangan ng gupit, pero mukha pa rin siyang Barbie. Ang ating sayawan ng Sansuere for today ay si Mami! Mami! Oh. Nataray naman ni Mami, nagsusumba pa rin. That's Mami? Oh. Yes, Mami? Pag lang, pag may time. Correct. Di ba? Pagpag dito, pagpag doon. Okay, eto na. Handa na ba kayo? Handa na! Wala raw magulang ang hindi makakatiis sa anak. Pero mukhang iba ang kwento nitong nanay na ito na makakausap natin. Kwento ng ninang ng kanyang mga anak. Iniiwan daw sa kanya parati ang mga bata. Habang itong si nanay
alak ang inaatupag. Nakuha, ano ba talaga ang gusto nitong pabayang ina na ito? Alak o anak? Abli, hindi naman yung pag-iinom mo. Bawa ka mga tinoba. Kasi gusto mo yung mga anak mo. Hindi naman palaging nagiinom si Lovely. Kaya lang naman siya nagiinom. Naglalabas siya ng sama ng loob niya sa dati niyang kinakasama. Nalimutan mo yung jowa mo ng loko sa'yo. Kasi kasuhin mo naman yung mga anak mo. No ba, ba't hindi mo intindihin na lang si Lovely? Total, magkumari naman kayo. Inaanak mo naman yung mga bata. Malay mo, balang araw, makatulong din sila sa'yo. Nova at Lovely, harapan na! Okay, Nova, Aling Nova, ano po ang problema? Kayo po yung ninang. 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 Nitong dalawang bata. Opo. Anong mga edad? 10 at 8. 10 and 8. Babae, lalaki? Babae. Pareho? Aba. O tapos, anong nangyayari? Iniwan niya kasi yung anak niya. Sabi niya magtatrabaho siya. Eh hindi naman pala, naglalasing lang. Gaano kadalas yung pag-iwan ng bata sa'yo? Araw-araw. Araw-araw! Okay, bakit? Magkalapit ba ang bahay? Opo. Okay. Pero kaibigan mo siya, kaya ka nga naging Kumari ninang. ko. Kumari mo. Okay. Tapos, ano yung sinasabi sa'yo araw-araw? Na dahilan bakit niya iniiwan? Tsaka anong oras ang iwan sa'yo? 7. 7 to 8. 7 to 8? Ng Isang oras umaga? Oh. Hindi ko maintindihan. 7 ng To 8 umaga hanggang gabi. hanggang 8 ng gabi. Kala ko naman isang oras lang. Di ba? Grabe yung 7 a.m. to 8 p.m. pala. Kalokohan naman yun. Pero nagtatrabaho talaga siya. Sabi niya, yung Oh. pala, naglalasing lang. Nagtatampo ka ba na kumare ka niya tapos hindi ka kasama sa inuman? Hindi naman, kasi hindi ako umiinom. Ay, hindi ka umiinom. Okay, maganda yan. So, pero ikaw, may trabaho ka din. Opo. Paano ngayon yun? Eh para na lang sa inaanak ko yun. Mga bata, tutulungan ko na lang. Eh, ano ba yung trabaho mo na iniiwan mo? Sa karinderya lang po. Karinderya. So, paano yun? Wala ka nang kinikita. Kasi panay na ang alaga mo sa mga bata. Okay lang po, basta matulungan ko lang yung mga inaanak ko. Hindi mo siya kinukumpronta na bakit mo ginagawa yun? Pinupronta ko po, tinatanong ko po siya Oo. kung bakit hindi siya nagbibigay. Mm. Sabi niya, naglalasing nga lang. Tsaka hindi pa nagbibigay ng sustento. Ikaw nagpapakain. Ako na lang po. Totoo ba na iniiwan mo lang ang mga anak mo araw-araw para ka lang maglasing? Magdedepensa si Lovely, gusto nang magsalita sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. O, eto na. Parang nararamdaman ko na, nanggigigil na yung mga nanay dito sa'yo. Parang gusto ko na nilang kuyugin. O, so ang tanong, totoo ba yon na araw-araw mo iniiwan mula Nobyembre pa hanggang ngayon kay Nova yung anak mo? Opo, totoo po. Nakikisuyo po kay Kumaring Nova po na siya muna po mag-alaga ng anak ko kasi po nagtatrabaho po ako. Tuwing sa palengke nga po, may extra lang po ako. Anong oras yung sa palengke mo? Bali po, pag iniwan ko na po sa kanya ng alas 7 or alas 8 ng umaga, maghahanap po ako na pwede kong extrahan doon sa palengke. Hindi man po kasi siya actually araw-araw yung extra kung permanente, kumbaga. Iba-iba po ine-extrahan ko po. Okay, kalokohan yon kasi kailangan talaga meron kang permanente. Bali po doon po ako sa gulayan, minsan may extra po ako doon sa manukan. Kapag po wala pong pumapasok hindi po pumapasok yung mga ano. Oh, so teka muna bakit wala ka daw na isusustento man lang? Ang sabi ko po kasi sa kanya, kapag po nakaluwag-luwag po ako, magbibigay po ako sa kanya. Humingi naman po akong pasensya sa kanya. Sabi ko, pag nakaluwag po ako, magbibigay po ako sa kanya. Kailan siya nagbigay sa'yo? May nabigay na ba siya sa'yo? Wala. Baka hindi pa kasi po nakakaluwag. Magkano lang po yung ang kita ko po, 200. Tapos pag naka-extra po ako, tapos po, ako naman po nagpapakain sa mga anak ko tuwing gabi. Kaya nga Totoo ba yun? Totoo ba yun? Na bumabalik naman siya sa gabi? Bihira, gano'n. Bihira. Okay. Nagdadala siya ng pagkain. Opo.
Okay, pero 3 buwan? 3 buwan na, tapos hindi regular ang pagbigay mo ng sustento. Wala pa po kasi akong trabaho talagang permanente sa palengke. Naku, bakit tayo nag-aanak, ano? Tapos nilalagay lang natin sa isang tabi. Hindi ba sila nangungulila sa'yo, nagtatanong, nasa ng nanay namin? Nagtatanong ba sila, Nagtatanong Nova? po. O, Kaya ano lang, lagi po siyang wala eh. Lagi po siyang lasing. O ano naman yung lasing? Saan ka naglalasing? Pagkatapos po ng trabaho naman po yun, kumbaga meron, pag po nakakayayaan po yung mga kaibigan ko po, nililibre po nila kami. Sila naman po yung bumibili, hindi naman po ako eh. Kasi nga wala naman po akong pera para So, bumili. inatatabi naman niya po yung mga kinikita niya extra kasi nililibre lang naman siya ng alak. Oo nga, wala ka nga ginagastos, pero yung panahon na yun, dapat inuwi mo na lang para Meron kasing alagaan ang kasabihan anak mo. na masama tumanggi Hindi sa ba grasya. pwedeng Tama mag-relax? ba, Team Pula? Ay, hindi pwede yan. Ano daw? Masama daw tumanggi sa grasya kasi nililibre ka Bakit na. naging grasya yung lasingan? Nako ha, lasingan yan ha. Hindi ba dapat nagmamadali ka umuwi sa anak mo? Tama. Bali po nagre-relax lang, pamparelax lang po yung pagkatapos magtrabaho. Yakapin mo yung anak mo, mas nakaka-relax. Teka, kung makareact ni isa sa inyo, hindi umiinom pagkatapos magtrabaho? O, tahimik. Oh. Milk ang iniinom namin, milk. Tsaka vitamins, milk, tas prayers. Yun ang ginagawa Alam namin. mo, sabi nga niya wala siyang makitang trabaho eh. So ano ba ang pinagsasabi mong napapagod ako sa trabaho eh wala nga siyang makitang Ate trabaho? ko rin, nakakapagod din po maghanap. Maghanap po ng work. Tama. Bagay, Tama. effort yun. Yung palakad-lakad ka, Oo, sakit na ng paa mo, no? Ah, nakahanap ka lang kakampi mo. Ikaw ah. Nakakapagod daw ang maglakad-lakad ng paghahanap ng trabaho. Opo, wow. Tingnan mo, nakakayayak na siya, oh. 10,000 steps yan. Eh di wow. Ano ba? Hindi yan dahilan ha? Hindi yan dahilan. Ilang beses sa isang linggo ka umiinom ng alak? pag po nayaya lang po ako ng mga barkada ko. Gaano kadalas na yun? Siguro mga tatlong beses sa isang linggo. 3 beses sa isang linggo. Tapos, anong klaseng inuman to? Alam mo, meron mga paganyan-ganyan lang, tapos uwi na. Pero iba yung lango-lango, ah. Ano yung kanya? Talagang hindi mo maano siya. Langong-lango. Lango-lango. Hindi niya talaga maasikaso yung anak niya. So, Minsan lang, siyempre pag napasarap, pag sila nalilibre din. Ngiti-ngiti ka, alala mo yung mga amats mo ha. Yung mga amats mo ha. ewan ko lang ha, ang magpapatunay na pabayang ina daw si Lovely at ang naniniwalang may pinagdadaanan lang daw siya. Kaya daw ganon. Magsasalita na ang mga kakampi nila sa pagbabalik ng face-to-face harapan. Eto na ang mga kakampi ni Lovely at ni Nova. Sang-ayon siyang sakit sa ulo ang pamangkin niyang si Lovely. Seni, humarap ka na. Siya ang tiyahin ni Lovely. Ayan. Hello po, Nanay Seni. Dito po kami. Hello po. Hello po, magandang umaga po sa'yo. Nanay Seni, kayo po yung tiyahin ni Ate Lovely. Bakit hindi po sa'yo iniiwan yung mga bata? Dati po, iniiwan sa akin po yung mga anak niya nung araw. Tapos, inabuso po ako. Paanong abuso? Tapos nahuli ko po siyang naglalasing sa palengke. Ayun. Oh. So, yung ginagawa po ni Lovely kay Ate Nova, ginawa niya din po sa'yo. Una po ako. Una po kayo. Gaano katagal po niya ginawa sa'yo? 2 buwan na. 2 buwan. Bago kay Nova. Okay. Nito lang din po yun, noong nakaraang taon lang po. Opo. So ano po yung ginawa ninyo? Sinoli mo kay Lovely, kinausap niya po siya? Binalik ko sa kanya po. Binalik mo sa kanya kaya humanap siya ng iba. Ayun. Bilang tiyahin po ni Lovely, meron po ba kayong alam kung bakit po ganun po siya kadalas uminom? Iniiwan po lang asawa niya. Ayun. Yun ang tanong ko, nasa ng magaling na lalaking ito? Bakit si Lovely lang ang tinatanong natin? Nasaan ang tatay? Kailan po sila nagkahiwalay? Tagal na yan. Matagal na rin. Matagal na. So magmula nung iniwan hanggang ngayon, umiinom pa rin. Baka minahal niya Kami sa talaga. kanya na napunta.
Yung asawa? Yung anak. Ah, kala ko. Nililinaw lang ni Ryan. Sorry. Nililinaw lang. Minsan kasi po, opo. Hindi, pero ayun po, hindi niyo po siya parang kinomfort, kinausap bilang tita, na parang hindi, okay lang yan, tutulungan kita, makakahanap din tayo ng paraan para mabuhay yung dalawa. Hindi niyo po siya naisip tulungan na baka may pinagdadaanan ng to si Ate Lovely. Pinagalitan ko po rin po siya. Kasi naglalasing. Opo. Tapos hindi iniintindi ang mga bata. Ayun. Opo. Okay. Nasaan na may asawa mo? Ng babae po. Ng babae. So ngayon, teka, una, hindi kayo kasal. Opo. So hindi sila kasal. Pero dati ba umiinom ka na? Hindi po. Ulirang asawa po ako at ina. Ah, gano'n. Ulirang asawa ako at ina. Opo. Dati. Hindi ko lang po alam kung bakit po ng babae. Siguro dahil nalosyang ako. Dahil po nalosyang ako, napabayaan ko yung sarili ko. Dahil nalosyang ka? Opo. Napakababaw naman itong lalaki na ito. Kaya nga, mga lalaki talaga. Ay, nako. Hindi, pero sino naman to? Kakilala mo rin? Hindi ko po kilala yung babae. Bakit ka naiiyak? Siyempre po naalala ko po yung dati. Ano yung dati? Kaya iniwanan ako ng asawa ko. Pero dati masaya kayo. Opo. Bigla na lang po siya ng babae at ko palang pumba. Paano mo nahuli? Nalaman ko na lang po, nahuli ko po kasi sabi niya papasok siya sa trabaho. Kaya po pala hindi na siya nakakapagbigay sa amin ng pera. Kasi po nang bababae na po siya. Tapos sinabi na lang po niya sa akin, mas pinili niya yung babae kaysa sa amin ng mga anak ko. Kaya po, siguro kaya po ako nagiinom. Kaya ganito na rin po yung nangyari sa akin. Hindi ko po makalimutan yung ginawa niya sa akin. So sila na ngayon ang magkasama. Opo. Saan sila nakatira? May Hindi ko ibang po bahay? alam. Ay, hindi ko na po dapat alamin at wala ko pa kailangan ko na po ano eh. Oo. Anyway, eto na. Siya raw ang kasama ni Lovely sa trabaho. Kasama rin kaya sa inuman? Jelly, humarap ka na. Magandang umaga, Jelly. Magandang umaga Ayan, po. doon ka din sa palengke nagtatrabaho, doon mo na siya nakilala. Apo. Oh, sa mga inuman, kasali ka ba? Opo, kasama ko. Ay, ayun. Teka lang, pakinggan natin baka may dahilan. Jelly, ano namang na-share sa iyo ni Lovely kapag kunyari, nag-open up na siya, kunyari, tinamaan na, Jelly, ito ang problema ko. Anong nasasabi niya? About nga po dun sa asawa niya na hiniwalayan nga po siya. Sobrang nasaktan po kasi siya. Mahal na mahal niya po yung lalaki. Kaya dinadaan niyo sa maboteng usapan Apo. para makalimot siya. Opo. Ang ibig mo sabihin, naiintindihan mo yung kanyang pinagdadaanan. Opo, naiintindihan ko po. Pero 3 taon na, ha? 3 taon na mula nung mawala yung asawa niya. Kasi nagbalikan pa po kami nung na ako po siya, bumalik pa po siya sa akin. Tapos biglang umalis na naman po O siya. kailan yung umalis na naman siya? Bali, mag-iisang taon po. Ganun talaga. Dapat, alam mo, kahit mamatayan ka, kunwari mamatay ka asawa, kahit na anak kailangan bumangon ka ulit. Correct. Because life goes on. Kailangan, hindi hihinto ang mundo para sa'yo. Nako, tinataya po na nasa 14 to 15 million ang bilang ng mga solo parent sa bansa. Marami kayo, hindi lang ikaw. Ayan, 99% dito ay mga babae. Ayun, World Health Organization yan. Dito yan sa ating bansa, ewan ko lang ha. So, gusto lang daw mag-relax ni Lovely at makalimot sa problema. Ano naman ang say ninyo, mga sausawero at sausawera? Magbabalik ang face-to-face harapan. So, Ryla Tuesday, ano masasabi ng ating mga kakampi dito at kakampi doon? Sana kahit na iniwan ka nung asawa mo, inayos mo pa rin yung buhay mo. Oo, nagpaganda ka pa lalo para balikan ka, di ba? Yun lang. Okay, yun lang. Anak ko kasi, single parent din. Nag-iinom din po yun. Ay! Sa bahay lang po. Oo. Kasi na ano niya yung mga problema niya eh. 14 years old na yung apo ko. Ngayon sa akin, nagiinom po siya. Hindi ko po siya inaano kasi kailangan mild. Pwede ka mag-inom, basta mild lang. Mild lang tsaka sa bahay lang. O, sa sinasabi bahay lang nyo. pati. Ganyan ang gawin mo. Sa bahay lang. Kakaiba rin ng payo ni tatay. Oo. At
Attorney Lorna, ano ba ang proseso? Halimbawa, eto, nalaman na yung dalawang bata, walang nanay, 3 buwan na pinatitira kung san-san. Iba pa yung nauna kay Aling Seni. So, tapos walang trabaho na permanente, so walang financial capability na yung mga anak itaguyod. So, ano ang proseso na maaaring mangyari kapag hindi pa rin siya nagbago? Ang unang step dyan, kasi hindi naman pwedeng dumiretso agad sa DSW, kasi tatanungin ng DSW, nag-barangay reconciliation na ba? Kung may reklamo kayo, kunyari, kasi clearly violation of the law yan Meron tayong tinatawag na Republic Act 7610 para sa Special Protection of Children. Abandonment, neglect. Ang abandonment, hindi lang yung physical, emotional din. Kasi 10 years old tsaka 8 years old, grade 1 pa lang sila. Sino ang namamahala sa mga homework nila, sa mga nakikipag-dealing sa eskwelahan, Pwede nyo idalhin yan sa barangay. Para yung barangay, kung mag-warning, magkasulatan kayo. Tapos yung barangay, ang magrereklamo sa DSW. Kung, alam mo, pangalan mo, si Lovely, ang penalty dyan, kada bigay mo, kasi each act is a violation, 10,000 pesos. At pwede ka makulong ng hanggang 6 months to 10 years, ha? Kung hindi lang yon, ang worst dyan, pwedeng kunin ang 2 anak mo kasi minors. Yung 7610 pa lang definition ng minor, 18 and below. So hanggang 18 years old, minor pa rin yan. Ngayon, sa practice ko ng law, alam mo, marami akong kliyenteng naghahanap ng anak, adoption. Kasi kailangan talaga ng pamilya ang isang anak. Meron rin mga hindi nakakaanak, nagsisave sila ng eggs nila para makaanak lang. Kanya hindi ko maintindihan, meron kang 2 anak. Babae pa naman, 10 years old at saka 8 years old, na ayaw mong alagaan. At alam mo, I'll just add this sa Ate Coring, I widowed in 2001. Nawalan po ako ng asawa, bata pa kayong mga anak ko. Puro lalaki yan. So ako naging nanay at tatay sa kanila. Yung situation mo, bata ka pa, pwede ka pa maghanap ng mas magaling na kasama sa buhay. Pero hindi ganyan pag naglalasing ka. At kung hindi ko maintindihan, ulirang ina, parang hindi ko nakikita sa'yo. Dati. Miski na dati, 3 years is too long to grieve. At saka hindi ba kapag sa inuman siya parate, malamang ang makikilala niya ay gano'n na naman, lasenggo din. Lumaki na naman ang problema mo, wala rin. Addiction. Alam mo, para makakuha ka ng matino, kailangan magpakatino ka. Ganon yun. Okay. Tama ba, Dr. Love? What do you think? I think it. You think? Ang mga lalaki talagang nakakabuisit kung minsan, no? Ate Coring, minsan kami mga lalaki, ang nagiging dahilan kung bakit namin iniiwanan yung aming kinakasama o yung aming asawa, minsan problema yung asawa rin Now, Lovely. Lovely ka talaga. May kasabihan tayo, huwag ka raw hahatol, huwag kayong judgmental. Pero ngayong umaga, judgmental ako. Saan ka nakakita ng nanay na katulad mo na ang pinaprioritize pag-inom? Walang matinong nanay na katulad mo. Hindi ka matinong nanay. Tandaan mo yan, ha? Tanim mo sa isip mo, sinabi ko. Wala kang kwentang ina. Kung iyan ang hamon sa'yo para lang magbago ka. Umalis ang asawa mo, yung kinakasama mo, nag-reunion uli kayo, nagbalik uli siya sa'yo. Iniwanan ka. May problema sa'yo. Kung bakit iniwanan ka, the second time around, one more time, repeat it again. May problema sa'yo. Sino namang tao ang matutuwa na ang nanay ay maghapon 13 oras na nasa labas ng bahay, ang kanyang 2 anak ipinagkatiwala sa kumare? Anong ginagawa? Naghahanap ng trabaho at pagdating ng hapon ay inom ng alak. Hello, wag mong sabihin sa akin di ka makarecover sa nangyari sa'yo. Ayaw mong mag-recover. Now,
Bakit mo kinuha ang ninang yung si Nova? Sagot. Bakit mo siya kinuha ang ninang? Magkapit-bahay po kasi kami. Ha? Kapit-bahay po. Dahil kapitbahay. Ang ninang, kanina ko pa hinahanap sa Bible, ano ang role ng ninang, godmother? Bakit kinukuha nating ninang ang isang tao? Hindi kapitbahay, hindi kasi maganda, hindi mayaman, hindi employer ko siya. Kinukuha mong ninang para maging gabay ng iyong anak, spiritually, magabayan ang anak mo para makilala si Kristo at mabuhay na isang mabuting Kristiyano. Yun ang role ng ninang. Hindi yaya. Magtino ka. Baka mapukpukan ang mikropono. Ayan, ako, galit sa'yo. Nagalit na si Dr. Love. Doc Camille, anong pwedeng gawin ni Lovely para maayos na maharap ang kanyang pinagdaanan? I mean, how do you get over it? How do you decide para huwag ka na maawa sa sarili mo? Siguro, di ba, naalala niya yung grief processes na sinasabi, una ka denial, so yung pagdating ng pangatlo is acceptance. Kailangan tanggapin mo na solo parent ka na at kailangan pangalagaan yung mga anak mo. Alam nyo, ang sinasabi nga nila, ano ba talagang epekto ng alak sa utak natin? Yung cerebral cortex natin, yun yung kasi nagkocontrol ng yung bakit tayo hindi yung kaya nating maging makapal yung mukha natin. So, pag talagang uminom tayo ng alcohol, dahil kasi yung inhibition, yun yung nawawala sa atin, ano nangyayari? Poor judgment. Ano yung poor judgment na ginagawa mo? Pinapaalagaan mo sa iba yung mga anak mo. Which is poor judgment. Yun ang ginagawa mong mali. Sana maintindihan mo, nung sinabi mo 3 years ago, 5 years old, yung 8 years old mo, di ba ang sarap na kahit yung bata 5 years old, alam mo kung paano ikaw magpapaligo pa rin dyan, kukulkulin mo yung lahat ng libag niyan, lahat ng ganun. Hindi mo ginawa yun. So, paano kayo magkakaroon ng magandang bonding? Sana ang isipin mo dito sa pagkakataong ito, may panahon ka pa para ayusin mo yung sarili mo, para yung mga anak mo maging maayos din. Pangalawa, tatandaan nyo, ang alcoholism has 25 to 30% genetic predisposition. Ibig sabihin, kung nakikita sa magulang na ang mga magulang nila ay manginginom, may tendency na pag lumaki sila, sumubok ng alak, magiging manginginom din sila at baka mas magiging malala yung magiging kondisyon nila sa pag-iinom nila. So sana gawin mo ng paraan, Lovely. Alam ko napakahirap tigilan yung 3 times a week, pero sana umabot siya ng hindi ka naiinom dahil malaki ang epekto nito, hindi lang sa kalusugan mo, kundi sa mga anak mo rin. Naku, anong solusyon natin sa problema na ito? Dahil nasa sa kanya na yan Nasa sa kanya na talaga. Anong magagawa natin sa kondisyon ni Lovely? Kawawa ang mga anak. Magbabalik ang Face to Face hatapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face. Ang problema kasi talaga dito ay si Lovely, yung sarili niya, right? So may counseling ka dito. Mamaya sa taas, bibigyan ka na ng mga payo kung paano mo ayusin ang sarili mo. Baka kailangan ng konting antidepressant for a while, hindi ba? Konti lang yon. Pagkatapos, kailangan mo nang hugutin ang sarili mo mula dun sa malaking-malaking butas sa madilim. Walang gagawa nun para sa'yo kundi ikaw lang. Eto pa, kunin mo na yung mga anak mo. Yung mga anak niya, ibigay mo na sa kanya. Okay? Hanggang hindi niya napapatunayan na talagang meron siyang permanenteng trabaho. Kung may permanenteng trabaho ka, ayan, baka tulungan ka pa. Hindi ba? Pero kung patagay-tagay ka lang, hindi ka natutulungan nitong mga ito. Sasabihin din namin, huwag ka nang tulungan. Kasi hindi mo pinapaaral ang mga anak mo. Kasi humihingi daw siya ng 4Ps sa barangay nila. Namimili ang barangay captain kung sino lang ang bibigyan. Naniniwala naman ako, nangyayari talaga yon. Di ba? Kasi kung hindi sila namimili, nililimitahan, bubulsahin. Kung ano man yon. Saan ngayon magrereklamo sa mga ganong klaseng barangay? Meron daw tinatawag na barangay bureau. Tama, Attorney Lorna? O kaya Office of the Mayor. Pupunta kayo doon, may sulat kayo, araw-arawin nyo hanggang hindi aksyonan. Hindi ba? Kasi meron siyang solo parent na probisyon, hiwalay pa ang 4Ps. 7 taon, tuloy-tuloy para sa 2 mong anak. Okay.
Isa pang problema, ide-demolish daw sila. So, pagka nag-demolish ang local government, kailangan meron kayong paroroonan. Meron po. So, habang wala pa yon, nandyan muna kayo. Opo. At saka siya daw mapupunta sa Cavite. Dapat, ibalik mo na yung mga bata dyan, bibigyan ka namin ng kabuhayan. Okay? Ng pagtitinda. Kompleto yon. Meron ka ng lutuan, meron ka ng ibibenta, paikutin mo pera. Ngayon, pagka ginastos mo yung pati puhunan sa inom, wala ka na ulit. Kailangan marunong kang magpaikot. Okay? Mag-aaral ka sa TESDA para matuto ka. Okay? So, pag lumipat ka, dala-dala mo na rin yon, yung kabuhayan mo doon. Pero kailangan nag-aaral yung mga anak. Tapos magre-rehistro ka sa Cavite. Sa Naik, para mabigyan ka ng solo parent at saka 4-piece. So, kailangan nating itawag yung solo parent at 4-piece niya dito sa pangkasalukuyan nilang barangay. Pag ayaw pa rin, isusumbong. Okay ba? O, so okay na rin sa inyo, Nay. Ha? Isoli mo na yung mga anak, kawawa naman, kailangan nila yung nanay nila. Tapos pagka lumihis na naman, isumbong mo sa amin. Hindi ko na siya tutulungan. Babawiin ko yung kabuhayan niya. Pag hindi pa rin niya pinanindigan ng mga anak niya. Okay, magbati na kayo. Pati na tayo, Nova. Bait ni Ate Nova sa'yo, oh. Kuto mo, naalaga ang mga anak mo. Hindi ba? Sorry ka pati kay Nanay Seni, yan. Okay, life-work balance ang nakikita ko dito. Ang ibig sabihin po nun, ay binabalanse natin dapat ang buhay natin sa pamamagitan ng pagplano ng ating oras. Mayroon dapat panahon sa trabaho, mayroon dapat panahon sa pamilya at obligasyon, at may obligasyon ka rin sa iyong sarili. Tama yung sinabi ni Tay, hindi naman illegal ang alkohol eh. Pero, ang alak, pag sumobra, wala na, bagsak na lahat. Tama? Okay? Ang sobra sa trabaho, wala na ring balanse. Kung puro anak naman ang inaasikaso, magkukulang din ang kabuuan ng iyong pagkatao. Kaya kailangan masaya ka rin. Pero nakabalanse lahat yan. Kailangang sikapin ang lahat ng obligasyon sa buhay dahil ang buhay ay isang malaking obligasyon po. Hindi na natin yan matatalikuran. Obligasyon sa batas, sa pamilya, sa sarili. So, magagawa lang yan kung marunong tayo bumalanse sa buhay. Okay, ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing may cake kang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabi na sabutin, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magalinaw. Isang lalaki pinatira sa bahay ng libre sa loob ng 10 taon. Swerte! Bibigay naman ako kung may sobra. Pero mukhang tapos na ang maliligayang araw ng lalaking ito dahil ang may-ari ng bahay nagpapabayad na ng upa. Kahit magkano, gusto ko na mag-upa naman. Hindi naman po sayang. Kung may pera ka naman, abot-abotin mo si Tate Jo. Tama lang talaga sa mga anak ko baon at pagkain mga anak ko. Kaya mo muna mag-Jo kasi siya napagawa. Wala naman kayong bayad. Umalis na lang kayo. Harapin mo face to face.